So mga tol, magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans, lalong-lalo na sa nag-aabang dito kay Janrel Casimero, sapagkat napag-alaman po natin sa lehitimong website ng CDN Digital na posible umanong makalaban na ni Casimero si Inoue next year. Ayon sa artikulo mga tol, binunyag ng WBO International na si Judge Edward Ligas sa Facebook post nito noong September 2 na ang top rank official umano ng JBC or Japan Boxing Commission sinabing magkukross na umano ang landas ni Casimero at Inoue next year. Dagdag pa ni Ligas mga tol, pagkatapos daw ma-unified ni Inoue lahat ng titulo sa Super Bantam pagkatapos ng laban sa isa pa nating kababayan dito na si Marlon Tapales sa December. Target umano ni Inoue na isusunod itong si Casimero. Sa ngayon, may laban pa si Casimero sa Japan sa October 12 kontra sa Hapon na si Yukinori Ogoni sa isang 10-rounder ng title bout. Ayon sa artikulo mga tol, isang tune-up fight lang umano ito ni Casimero para sa paparating niyang bigating labang kay Inoue next year. So lumalaki na nga po ang tsansa na makalaban ni Casimero itong si Inoue dahil sa mga naglalabasang balita ngayon. Maging nga po si Inoue mga tol, nagmula na din sa bibig niya na interesado siya kay Casimero. Ika nga ng Treasure Boxing Promotion mga tol, dapat magpakitang gilas daw si Casimero sa laban niya ngayong October 12. Kumbaga, pabagsakin daw niya ang kalaban para ma-hype daw ang laban nila ni Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, hindi nga po naniniwala ang kapatid at trainer ni Janrel Casimero na si Jason Casimero sa post ng sports journalist na si JM Siasat. Pahayag kasi ng batikang sports journalist, kumita daw si Casimero sa dalawang laban niya kay Rio Acau at Pilipos Nitumboa ng tig $150,000 o katumbas ng 8.5 million pesos. Ayon kay Jason mga tol, na mag-comment ito sa may nag-share ng post ni JM Siasat, kulang pa daw yung $150,000 na sinasabi ni JM. Kwentahin na lang daw ang mga binili ni Tata ngayon. Kung matatandaan mga tol, bumili nga po ng sasakyan si Casimero, nagpatayo ng sariling boxing gym at kung ano-ano pa. Samantala naman mga tol, puspusan na nga po ngayon ang pag-iinsayo ng pambato natin sa Bantamweight Division at 2-time World Champion Challenger na si Jonas Sultan. 3 araw na lang kasi mga tol, laban na ni Sultan at haharapin niya itong si Frank Gonzalez ng US. Muli nga po magbabalik sa ring si Sultan pagkatapos ng 1 taon mahigit na nabakante. Susubukan niya makabalik at umakyat sa rankings upang makalaban muli sa title shot. Target nga po ni Sultan mga tol ang kasalukuyang kampiyon ngayon ng WBO Bantam na si Jason Moloney. Sa kabilang dako naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na inactivate na ni Errol Spence Jr. ang rematch nila ni Terence Crawford. Ayon nga po sa former world champion na si American na tinalo din ni Crawford, ganun pa din umano ang sasapitin ni Spence kay Crawford kung magre-rematch daw sila. Tatalunin lang daw ulit ito ni Crawford. Walang duda din umano na isang pound for pound king si Crawford dahil sa pinamalas nitong performance kay Spence. Hindi nga din daw akalain ni American mga tol na ganun lang daw kadali talunin ni Crawford itong si Spence. Napaka-perfect daw umano ang suntok nito.